O ito, yung pagtatalaga niya kay Torre. O ito, gusto ko rin mapag-usapan natin ito. Pakinggan natin tong bakit niya itinalaga si Torre. Puntahan ko po ang inyong pagkakatalaga kay bagong PNP. Puntahan ko po ang inyong pagkakatalaga kay bagong PNP Chief General Torre. Personal choice niyo po ba yun, Mr. President? In terms of the police, isa lang ang iniisip ko, that people are safe. Now, it's like Caesar's wife. You're not just safe. It's not sufficient that you are safe. You must feel safe. So, kailangan daw feeling mo safe ka. Putang ina, paano ka magiging feeling safe dito kay Torre? Paano ka magiging safe kay Torre? Unang-una sa lahat, tarantado yan. Ibang nasa warrant of arrest, walang search warrant, pinasok ang isang simbahan, may namatay na isa, ikinulong lahat ng tao doon, tumira sila ng 16 na araw doon, libu-libong mga pulis ang nilagay doon, hindi naman si Bin Laden yung hinuhuli nila. At binalahura nila yung lugar na yan. As in, literal, binalahura nila. Lahat ng klase ng paglabag sa batas ginawa ni General Torre dyan sa Kingdom of Jesus Christ, pati dyan sa buong Davao. Tapos sasabihin nitong gunggong na ito na yung pagtatalaga niya dyan kay Torre is dahil ang mga Pilipino ay feel nila safe sila kay Torre. Tangina, mukha pa lang nun ni Torre, hindi mo na mapagkakatiwalaan eh. Paano ka magiging safe sa isang tao na tinanggal sa QCPD? Sa isang tao na may persona non grata sa Samar? Sa isang tao na punong-puno ng kaso ng paglabag sa human rights? Paanong pinagkatiwalaan mo ito at paanong pagkakatiwalaan ng tao ito? Ito yung pulis na sinasabing pwedeng manghuli kahit wala kang warrant of arrest. Ina yan. Ito yung pulis na kahit nasabihan mo ng tama, kahit nasabihin mo sa kanya na mali ang ginagawa mo, ito po yung tama. Ito yung sasabihin niya sa'yo na sampahan mo na lang ako ng kaso, gagawin ko yung gusto kong gawin sa'yo. Ito yung pulis na nambaboy sa dati nating presidente. Tapos putang ina, ganito talaga ka-out of touch si Bongbong Marcos. Ngayon sinasabi niya ini-evaluate niya yung kanyang mga tao sa gobyerno. Paano ka mag-i-evaluate kung yung mali na ginagawa mo pang tama? Putang ina talaga to, pinaglihi talaga to sa kamote. O bayabas talaga tong tao na to, wala talagang alam eh. Even if the statistics are telling you crime rate is down, drug seizures are up, that's not enough. People should feel comfortable to walk in the night around their neighborhood, that they can send their child to the sari-sari store. Yun ang kailangan. Kaya ginawa namin, and I saw si Gago. Okay, sabi ko nga sa iyo kung bulag ka, alam mo na matino si Torre. Pero kung matino kang tao, putang ina, alam mo for a fact na yung mga binigay mong utos kay Torre illegal pero ginawa pa rin niya. Ginawa ni Torre yung mga illegal na bagay in order for him to get up sa rank, maging PNP chief. So kapit sa patalim ito para lang sa kapangyarihan. Katulad mo rin. So sa dami ng mga inirereklamong ginawa itong hayop na ito, gusto mo kaming paniwalain na safe kami under his watch? Walang batas sa tao niya. Kita mo si Pangulong Duterte, sinasabi sa kanya, you have to, mayroon naman tayong korte rito sa Pilipinas, ba't mo ko ipapadala doon? You have to, yung due process, kailangan kong humarap sa isang proper judicial authority, authorized proper judicial authority. Mali itong ginagawa nyo. Kidnapping ito. Di ba binibigyan niya ng magagandang mga tungkol sa batas na mga bagay-bagay na yun naman dapat nasundin. Hindi sinunod. So ibig sabihin itong si Torre ay hindi sumusunod sa batas. Paano magpapatupad ng batas to? Kung hindi sumusunod ng batas to, Bongbong, parehas kayong tanga eh. Pero sa totoo lang, ikaw yung pinakatanga.
Kasi gusto mo kaming paniwalain na matino. Ito naman si Cheryl Cosim, putang ina paniwalang paniwala. Alam mo naman yan, Cheryl Cosim, nakahayupan ang ginawa niyan ni Torres sa Davao eh. Oo, tapos maniniwala ka rito kay Bongbong. Nick Torre is effective at that. And so that's why we, in the end, we chose him for PNP chief. As a matter of fact, very soon after he assumed the position of chief PNP, we instigated already this new program of Cops on the Beat. And nararamdaman na kagad. That's the only way to regain the trust. Ano nararamdaman na kagad? Marami silang mga dry run. Marami silang mga pasikat sa media na alam naman natin, syempre scripted yan. Alam nga naman ipapakita mo sa media live na hindi matutupad. Syempre nakaready na sila dyan. At alam naman natin na imposible yan. Sa traffic situation ng Pilipinas, ng Maynila, most especially, napaka-imposible ng 5 minutes na yan. And kailangan, pagka nagpatupad ka ng ganyan, mga 5 minute, kailangan meron kang resources na ibinibigay sa mga pulis. Kulang nga tayo sa pulis. Kulang tayo sa pulis, kulang tayo sa kagamitan. Paano natin maipapatupad ito? Siguro, dahil direktiba, magpapasikat, sa umpisa, oo. Pero napakahirap i-sustain nito. Unang-una sa lahat, syempre, wala naman tayong mga makabagong kagamitan. Kulang ang pulis, kulang ang sasakyan ng pulis. So, papaano yan? Tsaka, napaka-imposible naman nung 5 minutes na yan. Siyempre, kung ako pulis, hello, may krimen dito sa ganitong lugar. Pumunta kayo. Pupunta ba ako kagad doon? Siyempre, mag-strategize muna ako. Ano ba nangyayari dyan? Hold-upan sa bangko? Hold-upan sa bangko? Ganun ba? Tapos 5 minutes, gusto mo nandun ka agad ako? Siyempre, hindi. Kailangan, strategize muna ako. I-coordinate ko yun sa SWAT, i-coordinate ko sa kung saan. Hindi naman pwedeng pupunta ako kagad doon. Dahil pagpunta ko ron, putang ina yan, hold-upan ng bangko. Ang lalakas ng baril niyan, paltik lang tong baril ko, tapos yung baril nila automatic. Anong labang ko dyan, hindi ba? Bago mo bigyan ng mga ganyang utos yung mga pulis, dapat kumbaga si Pangulong Duterte kasi noon, bago siya naglunsad ng war on drugs, inuna niya muna. Sabi, alam niya na peace and order talaga yun. Sinabi niya na yun sa mga pulis na yan ang aking priority, peace and order, gagawin natin lahat para malinis ito. Pero syempre, I will give you something para at least yung pagtupad nyo sa inyong tungkulin, mas maging ganado kayo. Nung ginawa ni Pangulo, tinaas yung sweldo. Tinaas yung sweldo ng mga pulis. So, sumunod sa kanya lahat ng pulis. Mataas ang moral ng pulis Dahil naging maayos yung sahod nila. Ngayon, putya yan, binawasan pa sila ng at least 3,000 per month dahil dyan para magkaroon sila ng pension balang araw. Anong paghuhugutan ng mga pulis ngayon? Visit yung mga pulis. Sabi kong mga pulis na kaibigan, visit Oo, dito sa mga pinaggagawa nila na to. Kaya lang, wala lang choice. Dahil nga, tarantado yung hepe, tarantado yung presidente. Wala silang pakialam doon sa mga empleyado nila. Basta ang importante, maging pogi silang dalawa. Kahit hirap na yung mga pulis sa baba. Kailangan nilang gawin. And that's the only way that people will feel safe. Well, kahit anong mangyari dito, si patrolman ganyan-ganyan, nandyan lang yan. San tawag lang, tatakbo na rito yan. Yung 3-minute or 5-minute 911 na dapat. That's what we're looking for. Ano pa po ang inyong marching orders kay PNP? Sana bumili tayo ng maraming motor. Like, bumili tayo ng 1,000 motor. Para dito sa para dito sa programa na to. Hindi, basta lang kayo boom. Ito, programa natin 5 minutes. Tapos, 5 minutes, tangin na, traffic sa EDSA. Bibili ka nga lang na suka Kulang pa yung 5 minutes, kulang 30 minutes sa'yo pag pumunta ka ng palengke Diba? Ito pa kaya, Diyos ko, re-responde sa krimen. Una sa umpisa siguro okay yan, maganda yan. Pipilitin nilang makuha yan. Hindi ko lang alam kung sustainable yan, kung kaya ba nila yan ng pangmatagalan. Dahil ito si Bongbong, mahilig to sa ganyan, papogi. Chief General Torre. We still have a drug problem in this... Meron talaga tayong drug problem, nandiyan ka pa Meron tayong drug problem napakalaki. Kita nyo ngayon yung mga nahuhuling droga dyan sa may tubig. Di ba? Palutang-lutang yung mga droga dyan. May malaki talaga tayong drug problem dahil sa'yo. Ang laki-laki ng mga nakukuha yung mga droga.
ano yan, history yan, sa pinakamalaki sa Pilipinas na nakukuha na droga under ng administrasyon niya. Napakaraming droga, tonelada, pero walang nahuhuling drug lord. Saan ka naman? Yung mga droga niya bigla na lang lumutang. Napakalalaking bilang. 1 tonelada, 2 tonelada, 3 tonelada. O, tapos, putya yan, nga, asan yung may-ari ng droga? Wala. In this country. Siyempre, pumapasok pa rin yung sabu. So, sabi ko, continue to pero yung hulihin niyo yung malalaki. At saka puntahan ninyo yung kung saan pumapasok. Yun ang isara natin. And we're slowly doing that. Eto ngayon, sinabi ko sa Coast Guard, Tanga talaga. Puntahan mo kung saan pumapasok, isara natin. Anak ng tinapay yun. Putangin na, ang problema yung customs. Diyan pumapasok sa customs yung droga. Tayo na yung customs, masyado kayong naging maluwag. Hindi ba nung panahon ni Duterte, lahat ng mga sasakyan na luxury, winawarak dyan sa customs? Ngayon, hindi na. Wala ka nang makita kahit isang sasakyan winasak. Ang winawasak dyan, vape. Kasi kalaban nung negosyo nung anak niya. Shabu, may nakita kayong may nakita kayong nahuling malaking sa huliin daw yung malalaking dealer. Puta, meron ba? Tagal-tagal na wala tayong nakikitang malaking dealer. Wala tayong nakikitang malaking Chinese drug lord na nahuhuli sa Pilipinas. Buti pa nung panahon ni Duterte, ang dami. Guard at saka sa PNP, bantayan na ninyo kasi ayokong bumalik sa merkado yan. Sirain na ninyo kagad as quickly as possible and make sure na nandoon kayo para pag Alam mo yung term na ginamit niya, ayaw niyang bumalik sa merkado. Ibig sabihin galing na sa atin yun, ibabalik ulit sa merkado. Kasi kung talagang yan galing sa labas, pumasok dito, dapat na sinabi mo, ayaw ko yan mapunta sa merkado. Pero yung sinasabi niya na ayaw niyang bumalik sa merkado, ibig sabihin, sa atin talaga yun. Hinuli, ibabalik mo ulit. Putang inang yan. sinabing so many tons, ilang tonelada, yun talaga ang nandyan. Hindi nababawasan. Bilangin ninyo ng gusto. Tas, Bakit nung kayo sa alitagtag? Sabi niyo 2 tonelada. 2 tonelada. Putang ina 2,000 kilo. Tapos naging 800 na lang. Saan napunta yung 1 tonelada? Anak ng tokwa talaga buhusan nyo ng gasolina, sunugin na ninyo. Paano po rin kaya mararamdaman yan sa like the barangay level, sa communities? Well, what is happening because we were concentrating doon sa mga big time na drug syndicate. Ulul, wala kayo nahuli big time drug syndicate. Tumigil ka. Marami kayong nahuhuling shabu. Tonelada. Mga warehouse pa. Yung may-ari ng warehouse nahuli ba? Di ba? Siyempre, at least kahit papaano yung may-ari ng warehouse sana nahuli natin. Hindi. Wala. Tangin na yan. Drug lord. May balita na bumabalik-balik sa mga barangay. Yeah. Yung mga small time. Kaya yung cops on the beat, that's the solution to that. Kasi nagpapatrolya sila, kahit sino kong dealer, hindi ka naman siguro mapapaiwan doon na mahuhuli ka lang ng pulis. So, medyo maipapalayo natin sila na maitigil na nila yung kanila. Walang kakwenta. Wala kakwenta-kwenta. Hayop na yan. Hayop na istoryahe yan. Putang ina yan. Puros kabulastugan. Anak ng tinapay. Tapos meron pa siyang sinasabi nung nakaraan na pinabayaan daw. Yun daw edukasyon, pinabayaan daw. Putang ina pa, paano pinabayaan yung edukasyon? Yun daw, meron daw mga daan libo na mga classroom daw. Yung hindi na ayos. Anak ng pocha ka. Di ba sinabi nga ni Inday Sara yun na marami kaming project ng pagsasaayos ng classroom. Ang problema, ninanakaw nga nung pinsan mo tsaka nung kanang kamay niya, di ba? 2 tao lang naman may hawak ng budget, sabi niya. Yung pera na nire-request namin para sa pagpapasaayos ng mga classrooms, puta kinakatkong nila. Parang din yan yun dyan din sa San Juanico Bridge, di ba? Taon-taon hinihinga ng budget yung San Juanico Bridge, hindi binibigay ng Kongreso, hindi mo pinakikinggan yung hinaing ng mga taga dyan sa Samar at Leyte.
O, di ba? O, ganun din dito sa classrooms. 3 taon ka na mantakin mo. Dapat sa 3 taon mo, natapos na yung may mga kahit pa paano, yung mga backlogs na ayos na. Sinabi nga ni Inday, di ba, na putya, kinokontrol ni Saldico at saka ni yung budget, dadagdagan nila tapos ito lang hinihingi ko, dadagdagan nila tapos putangin na yan, ang mapupunta lang sa akin ito. Paano ka makakapagpagawa ng classroom? Puro pagnanakaw ginagawa ng mga kasamahan mo sa kongreso. Kaya nga sabi niya, hindi na ako magpapagamit. Ayoko na. Umalis na siya ng Department of Education dahil nga, utsayang ginagamit yung ahensya niya ng mga kongresista para sa corruption. O tapos ngayon, magtataka ka, dami-daming hindi nagawang classroom. Kaya hindi nagawa yung classroom. Utangin na, hindi naman kasalanan ng Department of Education yan. O dahil ang mga classroom, lalo na yung mga building na gagawin, DPWH yan, hindi yan Department of Education. Ang sasasabi nito. Anyways, bawi tayo sa susunod na vlog. Mabuhay kayo, kita-kita tayo ulit ha. O dahil tayo ay meron lang tayong ganap. Meron lang tayong atin ng importante. Maghahatid ulit ako sa inyo ng balita. See you sa susunod na upload. Mabuhay kayo. God bless you. Salamat sa mga nagla-like, subscribe at mga nagsusuper thanks. Pag-usapan natin ulit yung mga issue ng bayan natin Pilipinas sa susunod na vlog. Mabuhay kayo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa